Nagpatuloy ngayong araw sa Kamara ang pagdinig kaugnay ng 3 buwang pagpapalawig ng PUV consolidation. Dito sumalang ang ilang mababatas na magkakaiba ang reaksyon sa extension ng programa. Si Ryan Lusigas sa Sentro ng Balita, live. Angelique, naging mainit nga ang diskusyon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay sa PUV Modernization Program sa bansa. Ang ilang mambabatas, Angelique, nagpasalamat sa iginawang ekstensyon ni Pangulong Marcos sa PUV consolidation, habang yung iba naman, Angelique, ay nanindigan na dapat suspindihin ng tuluyan ang programa. Pasado alas 9 kanina, muling ipinagpatuloy ang pagdinig ng House Committee on Transportation sa kanilang motu proprio inquiry ukol sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa bansa. Sa opening statement ni Committee on Transportation Chairman Representative Romeo Acop, nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawa nitong extension na 3 buwan sa PUV consolidation. Sabi ni Acop, gagamitin nila ang 3 buwan na ito para muling bisitahin ang guidelines ng PUV-MP. Pagkakataon din daw ito para masilip ng komite ang iba't ibang aligasyon at irregularidad sa PUV-MP at para makabuo ng maayos na rekomendasyon. Kabilang dito ang umano'y irregularidad ng Metro Manila Transport and Multipurpose Cooperative, Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative, ang status ng settlement sa pagitan ng Surette Corporation at ang napabalitang inabandonang modernized vehicle. Sabi naman ng DOTR, agad nilang inaksyonan ang ilang problema may kaugnayan sa ilang transport group. The goals of today's meeting include, among others, to gather facts and information on the alleged corruption relative to the acquisition cost of modernized PUVs, look deeper into the allegations of irregularities in the formation and operation of cooperatives and corporations in order to make appropriate recommendatory actions to the Cooperatives Development Authority. We have already conducted an assess and assist to determine the degree or operations of the cooperative as regards their compliance with their articles of cooperations and bylaws, and as well as their existing guidelines. And in relation to that, the matter was already brought to the attention of the Cooperative Development Authority, as to which they have conducted an investigation. And in respect to their jurisdiction, we acted as an observer in one of the investigations. And in respect to their jurisdiction, we acted as an observer in one of the investigations. So yun pa po yung update on Metro Rizal Transport Service Cooperative. As regards to, yes, Mr. Chair. As regards to Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative, this is regarding their operations, as to which there were certain allegations by a member. As regards to the transparency of the cooperative, we have rendered legal advice to the member, and as well as determined the conferred with the member as regards to the concerns raised. Unang sumalang sa interpelasyon si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kung saan muling iginit nito na hindi sapat ang extension at dapat repasuhin ng buo ang PUV-MP para malaman ang masamang epekto nito sa mga drivers at operators. Ilang extend tayo rito at pareho pa rin yung kwento, no, ng mga tao. Yung pagtatambak ng imported na minibus sa ating bansa, pagbaon sa utang sa mga maliliit na operator, pagsamsam sa mga prangkisa. Tanong pa ni Brosas, bakit ginawang 1 taon na lang ang lahat ng prangkisa at tinawag itong provisional authority na sinimulan bago pa man tumama ang COVID-19? Sagot naman dito ng LTFRB. Tama po kayo, for a 1-year period habang tinatapos po natin yung industry consolidation component at saka po yung mga rationalization ng ating mga ruta. Nire-renew po natin yan noong mga nakaraang panahon, pero dahil nagkaroon tayo ng mga extension, sinasabayan po natin yung mga nagiging extension. Sa kalagitnaan ng pagdinig, tila muling na-corner ang LTFRB matapos umilit ang ulo ng ilang mambabatas matapos isiwalat ng manibela na may 10 units sila na hinuli ng mga otoridad kahit pa umiiral ang 3 buwan na extension sa PUV-MP.
Uminit ang ulo ni Akop matapos hindi agad masagot ng LTFRB kung kailangan ba ng kanilang kumpirmasyon bago mairehistro ang isang sasakyan. Sinasabi po ninyo na under another law, kailangan mag-rehistro yung sasakyan. Yun ay kung paso na yung kanyang registration. Yes, Mr. Chair. Pero kung paso na at i-rehistro ba ng LTO without anything satisfying the normal requirements? Meron po kasing late registration, Mr. Chair. Katulad po ngayon, Mr. Chair, last day of registration Kaya for ending 1. Hindi nilang i-rehistro. Pwede po nilang i-rehistro Hindi po eh. kailangan ng confirmation ng LTFRB na nag-consolidate. Kailangan po na i-confirm. Pero hindi po namin i-withhold yung confirmation dahil lang hindi nag-consolidate. Under what law would you require such? Yung confirmation po, Yes. it is, What law provides that? it is required po by EO 202 and RA 4136. Please provide me the specific provision of Executive Order number 202. The board, Mr. Chair, is empowered to issue rules and regulations to implement the provisions of EO 202 in connection with the requirement of RA 4136. Yes, I'm asking you, what provision of Executive Order 202 are you supposed to implement? Which grants you the power to add an additional requirement for the registration of vehicles. Angelique, kanina humantong din ang diskusyon sa muling pagbabanta sa na maaaring makontempt yung ilang opisyal ng LTFRB dahil hindi nga makontento yung ilang mambabatas doon kanilang sagot. Partikular dyan, Angelique, yung ipinakita ni Representative Busita na mga modernized jeep na nakatambak dyan sa Iloilo City. Samantala hanggang sa mga oras na ito, Angelique, ay nagpapatuloy pa ang pagdinig dyan sa Kongreso. Angelique. Okay, kakasabi mo lang may mga nakatambak na mga modernized jeepney. Ano to? Hindi to tinatangkilik? Ito ba'y na-order na? Sino ang may-ari nito? Well, ngayon, Angelique, identified na ang may-ari ng kooperatiba na yan. At actually, medyo blurry pa, no, Angelique, yung impormasyon when it comes to kung ito ba ay nabili na. Kasi ang sinasabi ng Regional Director ng Region 7 ay hindi niya alam, Angelique, na may ganito palang sitwasyon. Kasi yung video na naipakita kanina, halata doon sa video na talagang nakatambak yung mga modernized jeep na yon dahil may mga may mga halaman na tumubo habang yung iba naman ay warak-warak na yung loob ng modernized jeep kung kaya't nanggagalaiti yung ilang mambabatas dahil ginastusan ito, Angelique, mahal yung pagbili ng isang unit na ito kung kaya't gano'n na lang yung kanilang panawagan kay Pangulong Marcos na tingnan mabuti dahil kung ipagpapatuloy daw yung modernization program, maaring maging tambakan tayo ng ganitong klaseng mga modernized jeep na hindi naman malinaw kung ito ba ay nagagamit. Ano ba yung problema dito? Yan yung gustong tuklasin ngayon, Angelique, ng mga mamabatas kung bakit may ganito na nakatambak na mga modernized jeep dyan sa may bahagi ng Iloilo City. Angelique. Okay, maraming salamat, Ryan Lasigues.